Eto ang mga simpleng sangkap na ating gagamitin sa paggawa ng lumpiang sariwa. Meron tayong ubo ng niyog, sayote, carrot, sibuyas, bawang, kamote, Baguio beans at kinchay. Unahin natin ang paggawa ng salsa. Eto, naglagay ako ng 3 tasang tubig dito sa kaserola. Nilalagyan ko ngayon ng aking hiniwang bawang na maliliit, konting toyo, haluin lang at lalagyan natin yan ng pulang asukal. Haluin lang mabuti. Dapat yung lasa may manamis-namis, yung anghang ng bawang at konting alat ng toyo. Kailangan balanse yan ha. Isasalang ko na dito sa kalan at iintayin ko itong kumulo. Kapag yan kumukulo na, maaamoy mo yung amoy ng bawang. Eto, kulong-kulo na at amoy na talaga yung bawang. Ilalagay na natin yung tinunaw na cornstarch sa tubig. 2 kutsarang cornstarch ang ginamit ko, pero konting tubig lang ang inilagay ko. Ayan, iintayin lang natin yan kumulo hanggang sa lumapot. Eto na, malapot na ang sarsa. Pwedeng-pwede na itong alisin sa apoy at simulan ng palamigin. Itong ubo ng niyog, palalambutin ko ng bukod kasi pinakamatigas ito sa lahat ng sangkap. Para mamaya kapag naggisa na, madali na rin itong maluluto. Ang gagawin lang naman natin ay isasalang natin dito sa ating apoy at tatakpan. Iintayin natin ilang minuto at pagkatapos pwede nang i-check kung lumambot na ang ubo ng niyog. Kapag malambot na, pwede nang alisin sa apoy at salain, patuluin para mamaya pag naggisa, wala na siyang sabaw. Eto, nahiwa ko na ang lahat ng sangkap. Hiniwa ko ng pahaba, maninipis at maliliit lang. At sisimulan na natin tong igisa. Naglagay ako ng mantika dito sa ating pinainit na kawali. At eto, sinisimulan ko ng igisa ang bawang. Yun palang kaninang nakita niyong giniling. Dapat maglalagay ako ng giniling. Pero hindi ko na siya ilalagay. Gusto ko tong lutuin ng talagang walang nakahalong karne, kundi itong mga gulay lang na ating mga gagamiting sangkap. Ayan, naiwanan pa yung ilang sibuyas dito. Kaya eto, igisa uli natin. At ilalagay na natin itong mga gulay na ating hiniwa. Kamote, carrot, sayote. Pagsasabay-sabayin na natin tong tatlo. Kasi nga, mas matigas doon sa Baguio beans. Hahalu-haluin ko ito hanggang sa lumambot ng kaunti at pagkatapos niyan, idadagdag ko na yung pinalambot na ubo ng niyog. Siyempre, wala na tong sabaw kasi nga pinatulo na. Ayan, ilalagay natin dito, halu-haluin natin yan at pagkatapos atin niyang titimplahan ng asin at paminta. Yun lang ang ating lalagay na panimpla. Pero alalay lang kayo sa paglalagay ng asin at paminta ha. Baka masyadong mapaalat, 'di ba? Isasama ko na rin ang Baguio beans at ang kinchay na hiniwa ko kanina. Ayan, halu-haluin lang natin para balanse yung lasa ng asin at paminta dito sa ating gulay. Pagkalipas ng ilang minuto, pwedeng tingnan kung tama na ba yung lambot ng carrot, sayote, kamote. Ito sa akin, ready na. Pwedeng-pwede na itong balutin pero palalamigin ko muna. Habang pinapalamig ko yung gulay, eto pinaghihiwalay-hiwalay ko na itong lumpia wrapper na aking nabili kanina. Pero kung gusto nyong gawin talagang super special ang inyong lumpiang sariwa at gusto nyong gumawa ng sarili nyong wrapper, pwede rin naman. Pero dahil nga ako ay nagtitipid, kaya eto ang aking ginawa. Bumili na lang ako ng lumpia wrapper. Pwede rin naman po ito kasi nga ito naman talaga yung ginagamit dati. Para mas makatipid, bumili na lang ako sa sari-sari store ng 5 paketeng mani at ito dudurugin ko ng pinong-pino at ipangbubudbud ko mamaya ito sa ating ginawang lumpiang sariwa. Ayan, o tingnan nyo, ang ganda, 'di ba? Sisimulan ko ng ayusin itong aking lumpiang sariwa. Ayan, nilagyan ko ng lettuce. Dati ang nilalagay talaga lechugas, pero wala nang lechugas sa palengke. Kaya itong lettuce na lang ang aking ginamit. Kasi nga maganda rin talaga kapag merong kulay green sa dulo ang ating lumpiang sariwa. Kasi yun yung nakasanayan natin. Ayan, binalot ko siya ng mahigpit. Eto na ang natapos kong lumpiang sariwa. Kita nyo naman, ang ganda-ganda.
At ngayon, lalagyan ko na ng sarsa dito sa ibabaw. Tingnan niyo 'tong sarsang aking nagawa. Ang ganda ng pagkalapot niya, pati yung kulay, ang ganda-ganda. Tapos yung nakikita niyo na mga maliliit, yan yung ating bawang na hiniwa ng maliliit at ating inilagay dito sa ating sarsa para talagang yung lasa ng bawang ay nandiyan pa. At yan, binubudbudan ko na ng dinurog na mani. Talagang durog na durog 'yan, pinong-pino para talaga masarap na, maganda pang tingnan, 'di ba? Dapat ganyan tayo 'pag gumagawa tayo ng pagkain, dapat magandang tingnan para nga naman masarap din siyang kainin. Nakita niyo nilagyan ko na talaga ng madaming dinurog na mani para talagang masarap na masarap. Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!